Oh my God, oh my God, ouch, my shit. Naku. Ano nangyayari sa mundo to? Naku. My goodness, ay, naku. Hello sa inyo mga ka-stories. Welcome back sa isa naman din, sa ating channel, sa ating content na ating channel mga ka-stories, no? Pagdang araw, panibagong issue, ang iimay natin, no? Well, dito po tayo, no? Ngayon, no? Isang napakakandig balihibong insidente ang nangyari sa loob ng isang umaandar na jeep sa Muntinlupa. Wow, di ba? Kung sa isang lalaki nagwala at nanakit ng mga pasero. At nagigil pa dito, no? Imbes na kaawaan ng mga biktima na sila pa yung nababash sa feeling superhero sa internet. So, ngayon, upasa natin ito, no? Ngayon, ganito, galing ito ito galing mula sa Facebook ng itong netizen nga si Miss Ana Rose Jumauas, okay? So, ang sabi niya ng kanyang mensahe, no, kalapit ng video, no, deserve na pasikat itong animal na to. Ngayon, mga stories, so panoorin natin itong video na to, no. Take note, mga stories, market pa i-blur nyo ito entirely, okay? Medyo, community guidelines, no. Bawal kay YouTube to, okay? Kung gusto nyo ng yung parang uncut version nyo, nasa description nyo, okay? Panoorin nyo na lang doon. Lalagay ko na lang sa description ng source, okay? So, panoorin natin na sa ito kay galing kay Ma'am Rose. Ito. Oh my God. Ay, gago. Ano to? Ay, gago talaga to. Oh my God. Ay, gago. At talaga pinagka. Ayaw niya. Pero ito yung talagang wala silang takot, oh. Tama na. At pati yung camera at gago. At talagang addict talaga to. At talagang may hawak niya, oh, yung may... Oh my goodness. Ay, rugby nga. Ay, gago talaga to. Kasing sipa siya, oh. God, ay dahil sila tulad. Gago si... Oh my goodness. Ito naman nanginginig yung bata. Nanginginig na, gumagano siya eh. Napapasimon na gumagano siya. Diba? Gumagano siya eh. Yung tuhod niya gumagano eh. Talagang siya nanginginig na. Oh my goodness. Diba? Nakita mo yun? Gumagano siya. So, sa mga hindi natin kasi naka-blurred siya, dinidescribe ko siya, gumagano siya eh. Diba? Yung bata. Ito, papakita ko sa inyo. So, gumagano siya papakita ko sa inyo, bababa ko to. Para may description kayo. Ito. Sa baba ko. Yan. Para makita nyo. Yan. As you can see, ito, gumagano siya. Talagang kabado siya. Gumagano na. Na parang siya yung tuhod niya talagang, hindi siya talagang napapanik siya. But okay, dito biro to. Okay. So mga stories talagang siya. Dito biro yun. Medyo alarming yung ginawa. Kasi yung bata gumagano yun talaga. Kaya, siya yung parang napapanik siya, parang naiiyak na siya, gano'n. Sa scenario ganito. So, yan, proceed tayo sa may sinabi siya sa sub-comments. So, mas malinaw tayo ba talaga ang buong story mo to, no? Binasa ko ang kanyang sub-comments niya sa uploader, si Miss Ana Rose, no? Napagbigyan tayo ng pagsasadya. Kasi medyo hinihingal ako kasi dahil sa scenario na to. So, una, sabi niya dito, nangyari ito sa South Station Muntinlupa. Ay, dyan lang! Malapit sa amin to! Okay.
Medyo hindi na ako tataka kasi ang daming rugby dress doon, may goodness sa ilalim ng footbridge, no? Half lap po na nangyari yung nasa video. Okay. May biglang sumakay na nakauban ng jeep, topless yun, oo. Tapos may sumunod na kanyang tatlong adik na pinagsusuntok siya. Pinandar namin yung jeep kasi takot kami masundan. Later on, bigla na lang kami inambahan ng suntok ng nakahubad. Buti may dalawang matandang lalaki na nag-shield sa amin. Okay. Pero isa, napuruan at na-medical agad sa Asian Hospital. Okay? Yung driver kasi nasa 70-80 plus. Okay. Senior na nagpanic na rin. Kaya stop blaming the driver at kami, wala kayo sa sitwasyon. Kasi, yung kasabayan talaga, medyo minor de edad at natatakot talaga. Okay. Pangalawa, may tatlo pong di nahuli na nasa Arosa Station lang. Doble ingat ko lalo na sa gabi. Nasa footbridge lang nakatambay. Yung ibang rugby user. Okay. Pangatlo, Diyos ko, kayo ang lala pa rin ng mindset nyo na nag-video-video, di man lang umawat. Sandali lang. Mga stories, no? Kaya importante talaga ang video. Don't make me wrong, ha? Don't make me wrong. Kaya importante ang video kasi para yung i-ebidensya yun para para laban sa suspect. Para matrace kung sino yung yung parang nanakit na kasi pwede natin kasuhan yan. Pwede ibalik natin sa batas yan. Diba? As ebidensya na pwede natin parang ikasuhan natin ng physical injury, parang physical assault, pag ganito, ganyan. Para para mabalikan natin. Para mabalik sa kulungan yan. Okay? So, yun yun. Para meron tayong compliance. Hindi yun siya pwede parang video-video lang, ganun. Hindi pwede. Kailangan kasi ng patunayan. Okay? So, yun yung dapat natin mangyari dito. Okay? So, ngayon, mga stories, no? Ito, video, ito. Doble sa, Diyos ko po, ang lalani yung video na yung video is for complaint and awareness. That's right. That's what, yan yung, there it is. Ito yun, no? That's what I'm talking about, di ba? Kasi may mga hindi pa nahuli, blanco ang mga isip na sa takot. Kung wala kayong kwentang sasabihin, huwag na kayong mag-comment. Kaya tayo hindi naangat eh. Pangapat, sabi niya, ngayon nyo sabihin, okay ang nasa jeep. Isa sa sakay ng jeep, grabe ang trauma ang papakonsider. Ngayon sa school, hindi namin ginusto ang nangyari. Diba? Ngayon, babasahin natin yung ilang comments mula sa mga netizens. Ito, sabi ni Miss Jackie, sabi niya, tatay ko yung naka-white, okay na siya. Good to know. Good to know. At sana maging mabuti siyang kalagayan. At least, okay naman siya. Nice. Good to know sa akin. Sabi ni Sir Jay, no? So, kung ako nakasabay niya, may manlalagyan talaga siguro. Well, Sir Jay, ang sa akin lang, no? Pwede kang balikan dito. Okay? Pwede kang balikan with the deadly use. Okay? Ayoko nang sabihin nito, pero baka kasi ikaw balikan dyan. Okay? Kaya sabihin natin okay? So, pero nasa sa'yo, ako, I'm warning you, Sir Jay. Kasi pwede kang mabalikan dito. Okay? Kung ikaw ay nasa lugar mo yan. Ang daming nadadali dyan sa yan. So, kasi andun na kasi ako nun. Okay? Sabi ni si Sir Rob, sabi niya, lalaking tulong sa nagbibideo. Reels muna bago tulog. Hindi naman sa ganun, sir. Kaya nga tayo nagbibideo, kaya is for the evidence. Kasi pag walang video yan, tapos kita, pwede tayo mabaliktaran niya. Okay? Kailangan natin yun for the awareness at saka pwede natin matrace kung sino yung may sangkot doon. Okay? But sadly, isa lang yung nasangkot, yung lalaki yung naka-topless, no? Pero in the rest, wala, hindi nakita, hindi na-videoan. Pero yun. Okay, mga stories, seryoso usapan tayo dito. May tatlong bagay akong gusto ko iponan dito. Unang-una, pambili itong mga keyboard warriors. Keyboard warriors na ito At saka mga victim blamers sa internet. Sa mga nagko-comment na reels muna bago tulog at doon sa mga nagsasabi kung ako dyan, utang na loob, men. Tigilin niyo na lang yung mga kabobohan na yan. Okay? Wala kayo sa sitwasyon.
Kapag kaharap mo ang mga taong wala sa katinguan, lalo na kung sabog ito sa D-word nito, hindi ko so pwedeng sabihin, iba ang nagiging reaksyon ng katawan. Okay? Fight, flight, or freeze. No? Natural na matakot ang mga kababaihan sa estudyante sa loob. Imagine mo, estudyante lang yan ha. Mga estudyante, yung mga bata yung nandun na, nagtatanong nandun sila. Ang nandun lang yun, yung mga senior yung senior yan, tapos yung mga kababaihan. What for? Nasaan yung mga yung mga ganitong kalaking parang ganitong lalaki na ipagtatanggol sa kanya. Wala. Tapos yung driver, 70, 80, senior na rin yun. Paano yung tatanggol? Di ba? Tigilan nyo kabubuhan na yan at katanganang inutil na mga yan. Wala kayo sa sitwasyon. Wala. Kaharap nyo ang mga taong wala ng katinguan. Lalo na kung sabog at D-word. Iba ang naging reaksyon ng katawan. Natural na matakot ang mga kababaihan sa estudyante sa loob. Paano kung may patalim yan? At para sabihin ko sa inyo, napakalaking tulong ito ng video evidence para maipakita sa pulis at mahuli ang mga kriminal. Kung walang video yan, walang ebidensya, baka ma-dismiss na itong kaso na to. Sinasabi ko sa inyo. Okay? Pangalawa, sunod din ako sa mga matandang lalaki na. Ito ni tatay ni Jackie, Miss Jackie, Diwa, na maging human shield para sa mga kababaihan. Tama yun. Bayani po ay itong tatay nyo. Kung tutusin, saludo ako sa inyo. Unang-una pa lang. Kahit may edad na, hinarap niya yung suntok ng dapat sana tatama sa mga babaeng pasahero. Naman nagkataong babae yan. What for sa mga What for sa mga senior? Paano na? Okay? Yan, maging yung driver, 80 years old now. Wag nyo rin sisihin. Paano aawat yung 80 years old na mga adi na nagwawala? Utak naman! My goodness! Pangatlo, ito panawagan ako sa mga LGU ng Muntinlupa. My goodness. Calling ako kay Mayor Rupi Biason. Okay? Sa Muntinlupa PM. At saka yung PM Muntinlupa, ang lapit sa inyo. Nanawagan ng mga residente. South Station Food Bridge. Andyan lang yan. Kung alam nyo pala yung mga tao ng pugad na yan, mga rugby boys dyan, mga adik, bakit wala nagpapatrol dyan, lalo na sa gabi? Hintayin nyo bang madelete bago kayo umaksyon? Nangyari nyo sa Tacloban. What for dito sa Muntinlupa? Dito, nandiyan pa naman ako, malapit na ako dyan eh. Kaya ang payo ko sa inyo mga stories, huwag kayong magpapag sa mga bida-bida dyan, sa mga internet, mga trolls dyan. Kung nasa alanganin kayong sitwasyon, unahin ang kaligtasan. Kaya kung kaya nyo mag-record ng patago para may ebidensya kayo sa pulisya, gawin nyo. Diba? At palagi magdala ng self-defense tools tulad ng pepper spray, okay, or your personal alarm, okay? Na lalo na kung gabi kayo umuwi, hindi natin hawak ang pag-iisip ng mga taong nakasabay natin sa kalsada. Kaya tayo mag-a-adjust at mag-iingat. Okay? Kaya mga stories, anong reaction nyo sa incident ito sa mga taong sinisisipa sa mga biktima? Comment nyo sa baba o pag-usapan natin. Okay? Kung nakatulong kayo sa video nito, magbigay for awareness naman to, okay? Mga stories, may medyo update tayo, mga stories, meron tayo, at nakakilaban na incident sa loob ng jeep ng Muntinlupa, diba? Tinulaki natin yung nakaraang video. Ito, nahuli na daw yung suspect, pero bago tayo magbunyi, may isang linya yung nag-viral ngayon, sa comment section, nagpapakita sa totoong sintingnya ito ng mga pinigtungkol sa kaligtasan ng kalsada. So, ngayon babasahin natin yung ito galing ito sa ito sa Philippine News Trends. Ayun, okay. Sa Facebook page, wala tuloy ako. Anyway, nandito na okay. So, sabi dito yung title viral ngayon, viral sa mga comment section sa salitang safe na sa Pilipinas, sabi ni Sir John Vic.
Okay, sabi ang una, suspect sa pananakit sa loob ng jeep sa South Station, Muntinlupa, nahuli na. Okay, nahuli na sa otoridad ng suspect na sangkot na insidente ng pananakit na naganap sa loob ng isang pampasero jeep sa South Station, Muntinlupa. Diyan lang yan eh. Okay, base sa salaysan ng isang saksi, isang lalaking walang suot ng pang-itaas o yung topless, no, na biglang sumakay sa jeep. Makalipas ang ilang sandali, no, tatlo pang lalaki umano'y sumunod at agad ito pag pinagsusuntok sa loob ng sasakyan. No, sa takot ng mga pasahero na baka lumala pa ito yung sitwasyon at may dalang armas na mga sangkot. O nga, nagpasya silang paanda rin ng jeep. Ganyan man, hindi ito natapos ang kabulungan dahil inambaan din ng suntok ng iba pang pasahero. Dalawang senior citizens na nagtangkang protektahan ng mga pasahero. Isa sa kanila ang nagtamo ng matinding pinsala at isinugo sa Asian Hospital para sa medical examination at agarang gamutan. So, nilinaw din ng salita ng saksi, no, na walang pangkukulang sa matandang driver ng jeep. Yun nga, yung iba dyan eh. Matanda na tinatyaga na sa edad 70 hanggang 80 years old, di ba? Dahil siya naman na naglagay ng panganib sa ginawa ng kanyang kaya upang mailayo sa kapahamakan ng mga pasahero. Ayon sa ulat, nahuli ng mga otoridad ng suspect na patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari. At kung may iba pang sangkot sa insidente, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ng mga otoridad hinggil sa buong detalye ng kaso. Okay. Yan yung kanyang ito yung bodes sa message din sa Philippine News Trends, no? Yung post niya. Mga stories, no, himay natin ito. No? May tatlo akong puntong gusto ko i-init itong issue natin. Una, una sa lahat, good job to sa PIP Muntinlupa. Talagang mabilis ang aksyon sa mga otoridad, mabilis talaga yung aksyon sa mga kustodiya ng mga suspect na nagwala sa jeep. Ganito dapat kabilis lang, no? Pero ang tanong ko lang kasi dito, nasan yung tatlong lalaki ang naunang bumubog na suspect? Ayon sa naunang uploader, nasa paligid lang daw ng footbridge ang mga yan at gumamit ng rugby. Okay? Sana hindi tumigil ng kapulisan hanggat hindi nasuwi at nahuhuli sa lahat ng sangkot. Hindi lang yung nasa video. Pangalawa, yung usapan natin itong viral na komento na nasa Pilipinas, sabi ni Jovic Lumulya, para sa mga hindi nakakala, no, ito yung patama ni DILG Secretary John Vic Lumulya na nagsasabi mo nga ba daw ng crime rate at nagiging ligtas na ng Pilipinas. Talaga ba, Sir John Vic? Talaga? Coming from you, ha? Mga stories na ito ang realidad dito, no? Iba ang sinasabi ng mga papel statistics na nakikita sa mga opisyal sa naka-aircon nilang opisina kumpara sa aktual na naranasan ng ordinaryong Pilipino nagko-commute araw-araw. Nagiging katatawanan tuloy ang gobyerno dahil mismo ang mga mamamayan na nakikita ng mga adik at mga dyan sa tabi-tabi sa mga bibos na yun, na pag-alagala sa terminal, footbridge, at mga jeepney stops. Okay? Paano naging safe yan? Sabihin mo nga, sa pangatlo, preventive versus reactive. Nahuli nila. Nandun na tayo. Reactive yan. Ang kailangan kasi natin, preventive. Bakit inaaya ng mga tambay at nag-rally dito sa South Station at yung mga public areas, lalo na sa gabi? Bakit kailangan may babasag ng muka at na matanda at matrauma sa mga estudyante bago magkaroon ng police visibility? Kaya ang payo ko dito, hanggat hindi matutugma ang sinasabi ng gobyerno at aktual sa sitwasyon ng kalsada, sarili nyo lang maasahan nyo. Maging mapanurin bago sumakay ng jeep, lalo na kung gabi at ilan lang ang mga pasahero, tingnan nyo kung sino yung mga nakasakay o nakatambay sa paligid. Kasi kung may mga kutob kayong hindi maganda, huwag na kayo sumakay. Maghintay na sa susunod. Pangalawa, kung pwesto kayo palagi malapit sa labasan ng jeep para madali kayong makababa kung may biglang gulo. Pangatlo,
kalampagin natin ang ating mga LGU na lagyan ng ilaw ng mga magpapatrolyang tanod o pulis sa mga dark spots at terminals. Kaya ano masasabi niyo, ano reaction niyo dito mga stories, no? So nga ba kayo sa mga netizens na nagsasabi hindi pa rin sa Pilipinas kung ano pang sabihin ng mga opisyalis? Comment down below, no, kung anong karanasan sa ibaba, no? Share niyo yung video ito, no, magsisilbing paalala sa kapwa nating commuters at para din makarating sa tinaupulan ng kailangan natin itong kaligtasan. So, hindi lang sa papel, di ba? So, yun lang ang ko. So, I think ito lang yun yung updates mo. Kung gusto niyo mga ganitong updates o mga ganitong sitwasyon, mga viral issues, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a good night and good stars. Bye!